Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 51, banal na ikaapat. Nang ilabas ni Unicorn ang kanyang kamao, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Makalipas ang isang segundo, umuubo siya ng dugo at napabuga ng hangin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nagmamadaling lumapit si Wulin sa Unicorn at tinulungan siyang tumayo. Ang Unicorn ay mukhang mapatla, na dumudugo pa rin mula sa kanyang bibig. Galit niyang pinandilatan si Linfang. Napangiti si Linfang ng mapanukso. Mapanukso niyang sinabi, kinokontrol ko ang level 2 time daw. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa oras. Maaari mong gamitin ang iyong buong lakas laban sa akin, hindi ito epektibo. Kaya ko rin gawin ang mga pag-atake mo sa ibang tao, pero ayokong makasakit ng inosente, kaya ginawa kong balikan ka ng sarili mong suntok. Ano ang pakiramdam na masusuntok ang iyong sarili? Ikaw, Linfang, gustong mamatay. Sigaw ng Unicorn, umaatake na naman sa galit. Hindi siya makapaniwala na mas malakas si Linfang kaysa sa kanya. Nang makita ni Linfang na umaatake muli ang Unicorn, lalo siyang natuwa. Malakas ang pagkontrol sa lakas ng oras. Kung kinokontrol din ng kaaway ang lakas ng oras, natural na mas mahusay na maunawaan ito. Ngunit kung ang kaaway ay hindi naiintindihan ng lakas ng oras, kung gayon ang pag-unawa nito ay isang malaking kalamangan. Kung nakontrol ng Unicorn ang lakas ng oras, ito ay magiging isang napakahirap na labanan, dahil malapit nang masira ang Unicorn. Ito ang kalamangan kapag naunawaan ng isa ang mas mataas na kalidad ng Dao kaysa sa iba. Binuksan ni Unicorn ang kanyang mga braso at nagwalis si Chi. Naglabas siya ng lakas ng dugo, ang kanyang Chi ay nakamamatay. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Linfang. Talagang ginagamit ng Unicorn ang kanyang buong lakas. Ano ang mangyayari kung patuloy na gumamit si Linfang ng lakas ng oras, hindi ba ito mapanganib? Gusto talagang patayin ng Unicorn si Linfang. Mamatay ka na. Galit na sigaw ni Unicorn. Isang nakakatakot na enerhiya ang pumalibot kay Linfang. Ikinuyom ni Linfang ang kanyang mga kamao at naghanda para sa pag-atake. Unicorn, ang lakas ng loob mong umatake at saktan ang alagad ko. Biglang sigaw ng malamig na boses. Ang nakakatakot na lakas ay agad na naglaho, na para bang hindi ito umiral. Lumitaw si Bodhidharma, nakasuot ng nakakatakot na itim na mastara. Malamig na ungol ng Unicorn. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buong lakas, ang magkabilang panig ay makakaranas ng pagkatalo, dahil si Linfang ay ibinalik ito sa kanya, gayunpaman. Asar! Sigaw ni Bodhidharma kay Unicorn. Para siyang demonyo, ang boses niya ang nagpakilabot sa puso ni Unicorn. Napaatras si Unicorn. Bodhidharma, binubuli ng iyong punong disipulo ang aking nakababatang kapatid, hindi niya ako pinamukha. Sigaw ng isang boses habang umatras si Bodhidharma. Bumungad ang isang binata na nakaputing damit. Si Bodhidharma at Linfang ay mukhang malungkot. Ang isang mababang antas na Holy Emperor ay nangangahas magsalita ng ganyan. Sino siya? Hindi maintindihan ni Linfang kung bakit ang binata sa puting damit ay naglakas loob na kumilos ng mayabang. Holy Fourth, medyo labis mong pinoprotektahan ang iyong nakababatang kapatid, ang isang aksidente ay maaaring mangyari ng mabilis sa mga taong hindi kayang harapin ang kanilang mga problema sa kanilang sarili. Sabi ni Bodhidharma sa binata na nakasuot ng puting damit. Nang marinig iyon ni Linfang, natigilan siya. Ang binata sa puting damit ay si Holy Fourth, ang ikaapat na Holy Cultivator. Hindi nakakagulat na ang Unicorn ay naglakas loob na kumilos ng mayabang, siya ay nakababatang kapatid na lalaki ng isang Holy Cultivator. Ang Holy Fourth ay isang low-level Holy Emperor. Gaano kalakas si Holy First? Nagtataka si Linfang ngayon. Bodhidharma, masyado kong pinoprotektahan ang aking nakababatang kapatid. Kaya ano ang masasabi namin tungkol sa iyong punong disipulo? Galit na sigaw ni Holy Fourth. Holy Fourth, hindi sinaktan ng aking alagad ang Unicorn. Una siyang na-provoke ni Unicorn. Walang gaanong masasabi dahil alam nating dalawa iyon. Pakli ni Bodhidharma. Mukha siyang walang ekspresyon sa likod ng maskara niya, pero malamang galit siya. Bakit naisip ni Unicorn na kaya niyang ipahiya si Linfang ayon sa gusto niya? Sa tingin mo ay kahanga-hanga at kahanga-hanga ka, sabi ni Holy Fourth nang marinig niya si Bodhidharma. Ayaw niyang aminin ang katotohanan, at tumingin kay Bodhidharma ng masama. Galit na sumigaw si Bodhidharma. Kahit na ikaw ang ikaapat na Holy Cultivator, isa ka lamang mahinang low-level Holy Emperor, at naglakas loob kang hiyain ako. Maaari kitang pilahin at papiliin ang Holy Shrine ng isa pang Holy Cultivator. Single ni Bodhidharma. Nagbago ang ekspresyon ng Holy Fourth, at biglang humina ang kanyang chi. Si Bodhidharma ay isang high-level Holy Emperor. Ang Holy Four ay isa lamang low-level Holy Emperor. Umasa lamang siya sa kanyang katayuan sa lipunan upang makipagkompetensya kay Bodhidharma, ngunit si Bodhidharma ay isang pinakamataas na demonyo sa sekta ng mga Diyos. Hindi ko makakalimutan ang nangyari ngayong araw.
Magsisisi ka, galit na sigaw ni Holyforth. Hindi niya tiningnan si Bodhidharma, tumingin siya kay Linfang. Linfang, mas mabuting kumilos ka. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Sigaw ni Holyforth na nananakot. Sumimangot si Linfang at walang takot na sumagot. Ginagawa ko ang lahat ng gusto ko. Wala akong pakialam sa'yo. Kung maglakas loob kang suwayan ako, papatayin kita. Sabi ni Holyforth. Tiningnan lang siya ni Linfang ng masama, na lalong nagpagalit sa kanya. Inihagis niya ang kanyang kamay Linfang. Sumimangot si Bodhidharma at naikuyom ang kanyang mga kamao. Nanood lang siya sandali, gustong makita kung gaano kalakas si Linfang. Napangiti si Linfang nang makita niya ang reaksyon ni Bodhidharma. Dahil gusto ni Bodhidharma na makita kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng panonood sa kanyang pakikipaglaban sa Holyforth, bakit hindi? Malakas na sumigaw si Linfang at nagpakawala ng lakas ng demonyo. Namumula ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang kanyang buong lakas. Ang lakas ng demonyo niya ay hinihigop ang lahat ng nasa paligid niya. Ang enerhiya ni Holyforth ay humina ng husto nang lumapit ito kay Linfang. Nang magbanggaan ang kanilang mga enerhiya, si Linfang ay nagpanganga ng kanyang mga ngipin at napaatras ng ilang dosenang hakbang. Namutla sa galit ang mukha ni Holyforth. Ginamit ni Holyforth ang kanyang buong lakas at nilabanan ito ni Linfang. Delikado si Linfang, kailangan niyang tanggalin siya. Tara na. Galit na sabi ni Holyforth kay Unicorn at sa iba pa. Si Unicorn at ang iba ay sumunod sa Holyforth, at lahat sila ay umalis. Pinagmasdan sila ni Bodhidharma na umalis, mukhang nag-aalangan siya at medyo nag-aalala. Nagawa ni Linfang na labanan ang pag-atake ni Holyforth pagkatapos niyang gamitin ang kanyang buong lakas, ano ang ibig sabihin noon? Si Linfang ay isang half-holy emperor at hindi mas mahina kaysa sa Holyforth, kung may laban hanggang kamatayan, sino ang mananalo? Nagbanta si Linfang sa Holyforth dahil malapit nang magsimula ang kompetisyon ng 5 Holy Cultivator. Kung si Linfang ang pipiliin bilang isa, ang Holyforth ay hindi na makakalaban kay Linfang. Sa makatuwid, ang panahong ito ang pinakamapanganib. Ngunit hindi nilayo ni Bodhidharma na makisali. Ang pagiging nasa panganib ay mabuti para kay Linfang. Dahil sa panganib, mabilis na umunlad ang mga tao. Linfang, kailangan mong mag-ingat. Si Holyforth ay isang maliit na tao, masama ang ugali. Hindi siya mahina. Sabi ni Bodhidharma, na kumikislap sa tabi ni Linfang. Tumanggo si Linfang at sumagot. Naiintindihan ko, guro, mag-iingat ako. Sige, mabuti. Kailangan kong magnilay sa pag-iisa ng ilang sandali. Gusto kong makita kung makakalusot ako sa Peerless Holy Emperor layer. Ingat. Ikaw ay magiging isang walang kapantay na Holy Emperor, guro. Tinitigan ni Linfang si Bodhidharma. Tumiti ng pilit si Bodhidharma. Hindi ganoon kadali. Sinubukan kong makalusot ng 4 na beses sa nakalipas na 500 taon, ngunit nabigo ako sa bawat pagkakataon. Malamang natuluyan na akong maipit sa high-level Holy Emperor layer. Good luck, Master. Walang imposible. Sabi ni Linfang na kinuyam ang kanyang kamao at nakangiti. Tumanggo si Bodhidharma at nawala. Pinanood ni Linfang si Bodhidharma na nawala at pagkatapos ay nagtungo sa palasyo ng yelo. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 52, may nagpatuloy na pinahiya si Mengchi. Palasyo ng Holyforth. Brother, gusto kong makaganti kahit anong mangyari. Galit na sigaw ni Unicorn, inaalala kung paano siya pinahiya ni Linfang. Lalo siyang nagngangalit. Kapatid siya ng Holy Cultivator, paanong may magpapahiya sa kanya ng ganoon? Kailangan niyang makipag-ayos kay Linfang. Tumigil ka nga sa gulo, nakakahiya ka. Sumumpa si Holyforth, na sinusulyapan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Nag-roll up siya ng manggas at pumunta sa sarili niyang maliit na mundo. Tinawag siya ni Prince Unicorn, ngunit hindi man lang lumingon si Holyforth. Sigurado ako na ililigtas mo ako kung nasa panganib ang buhay ko. Malungkot na sabi ni Unicorn, habang nawala si Holyforth. Lumakad si Wulin at ang iba papapunta sa Unicorn. Sinabi ni Wulin, Prinsipe, ang banal na ika-4 ay nasa iyong panig. Kahit anong gawin mo, magiging okay ka. Sa tingin ko din. Pinahiya din siya ni Linfang. Sigurado akong hindi niya papakawalan ng ganoon kadali si Linfang. Sabi ni Unicorn, ngumit ng malupit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit. Naisip niya ang kanyang sarili na kinakatay si Linfang. Siya nga pala, Prince, kung gusto mong patayin si Linfang, maaari din tayong mag-recruit ng isang assassin. Bulong ni Wulin kay Unicorn. Mas lalong naging malupit ang itsura nilang dalawa. Tapos nagkatinginan sila at tumawa ng masama. Kehe, hindi magiging madali si Linfang. Sabi ni Unicorn, nakangiti ng masama. Mabilis siyang umalis, kasunod si Wulin at ang iba pa. Pagkaalis nila, lumitaw ang isang silweta na nakasuot ng puting damit. Pinanood ni Holyforth ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at ang iba pa ay umalis. Galit na galit ang itsura niya. Hindi rin siya nirerespeto ni Linfang.
Lin Feng, pinahiya mo ako, hindi kita bibitawan. Dumating si Lin Feng sa palasyo ng yelo. Natagpuan niya sina Meng Qing at Tang Yuyu, at pumunta sila sa likod ng palasyo kung saan ito ay mas kalmado. Walang tao doon, kaya walang mang-iistorbo sa kanila. Meng Qing, Yuyu, nasanay ka na bang manirahan dito? Tanong ni Lin Feng. Nag-aalala siya pa sa kanila. Tumiti at tumanggo sina Meng Qing at Tang Yuyu. Mahinang sinabi ni Meng Qing. Siyempre nasasanay na tayo. Puro babae ang nandito. Babae ang mga kapwa-disipulo natin, mabait sila sa atin. Hindi mo kailangang mag-alala. Sabi ni Meng Qing, na nagpasaya kay Lin Feng. Ayaw niyang palaging nag-aalala siya. Sumulyap si Lin Feng kay Yuyu, na mukhang nag-aalangan. May gusto siyang sabihin pero hindi niya ginawa. Tinanong ni Lin Feng si Tang Yuyu. Yuyu, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ako. Sabi ni Yuyu. Sinulyapan niya si Meng Qing at umiling. Huminga ng malalim si Tang Yuyu at sinabing, okay lang ako. Tumingin si Lin Feng sa ekspresyon ni Meng Qing at sa Yuyu. Medyo inis ang itsura niya. Pareho kayong may tinatawag sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano iyon. Lin Feng, okay lang kami. Hinawakan ni Meng Qing ang braso ni Lin Feng at malumanay ng umiti. Siya ay tumingin dalisay at marangal, at amoy tulad ng isang sariwang taglamig gabi. Ayos ka lang ba talaga? Kung may problema, dapat mong sabihin sa akin. Sabi ni Lin Feng na nakatingin kay Meng Qing. Tumago si Meng Qing. May pavilion doon, Meng Qing, ikuha mo ako ng tsaa. Sabi ni Lin Feng sa kanya. Nagulat si Meng Qing. Sinulyapan niya si Tang Yuyu sa isang makabuluhang paraan at lumakad palayo para kumuha ng tsaa kay Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Tang Yuyu at malungkot na sinabi. Yuyu, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari? Ako. Sa totoo lang. Lumunok si Tang Yuyu. Mukha siyang kinakabahan. Yuyu, nagsisinungaling ka sa akin. Alam ko, may tinatago ka sa akin. Galit na sabi ni Lin Feng. Tang Yuyu, kinilig ka. Tumingin siya kay Lin Feng at ibinaba ang kanyang ulo. Nagsalita siya sa wakas. Patuloy na may nang-aapi kay Meng Qing, ayaw niyang pag-usapan ko ito. Sabi ni Tang Yuyu. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang sa galit. Yuyu, bakit mo pinag-usapan yan? Tumakbo pabalik si Meng Qing at tinitigan si Tang Yuyu. Medyo nagalit siya. Tumingin si Lin Feng kay Meng Qing at diretsyong nagtanong. Sino ang nang-aapi sa iyo? Ayos lang ako, mahal, huwag kang mag-alala. Sabi ni Meng Qing. Hindi niya gustong magkaroon ng negatibong epekto ang kanyang mga problema sa kultibasyon ni Lin Feng, kaya ayaw niyang sabihin sa kanya. Yuyu, sabihin mo sa akin. Mukhang galit na galit si Lin Feng, kaya sinabi ni Tang Yuyu kay Lin Feng ang lahat. Patuloy na binubuli ng isang matandang kapwa-disipulo si Meng Qing. Patuloy niyang iniinsulto si Meng Qing at sinasabing siya ay isang hayop, na sinasabi sa kanya na hindi siya tao. Matapat na sabi ni Tang Yuyu. Nang marinig iyon ni Lin Feng, lalo siyang nagalit. Bakit patuloy niyang binubuli si Meng Qing? Tanong ni Lin Feng, nakakuyom ang kanyang kamao. Nagseselos siya dahil maganda si Meng Qing. Hiniling sa amin ni Han Xianzi na tanggalin ang aming mga nakaplated na sombrerong kawayan, at sinabi ng lahat na siya ang pinakamagandang babae sa palasyo. Bago si Meng Qing, ang babaeng iyon ay itinuturing na pinakamagandang babae sa palasyo. Nagseselos siya kay Meng Qing, kaya patuloy niya itong pinapahiya. Sabi ni Tang Yuyu. Walang pag-asa na bamantong hininga si Meng Qing. Ang babaeng iyon ay isang half-holy emperor, si Meng Qing ay isa lamang high-level holy king. Hindi niya kayang makipagkompetensya sa kanya. Ginugol ni Han Xianzi ang bawat araw sa kanyang maliit na mundo sa paglalagay ng make-up, wala siyang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa labas. Walang magagawa Meng Qing. Hindi rin niya gustong tumulong si Lin Feng, ayaw niyang malagay siya sa gulo dahil sa kanya. Ngunit sa ganoong paraan, kumbinsido ang babae na si Meng Qing ay natatakot sa kanya, kaya lalo niya itong pinahiya. Walang sino man sa palasyo ng yelo ang nagkagusto sa babaeng iyon, ngunit walang magagawa. Meng Qing, Yuyu, kakausapin ko si Master Ox. Hihilingin ko sa kanya na buksan ang maka-Diyos na libingan, kahit na wala kang matatanggap na kaalaman mula sa Diyos doon, kung magsasanay ka doon sa loob ng 100 taon, tiyak na magiging mga Holy Emperor ka. Sa labas ng mundo, ilang taon na lang ang lumipas. Sabi ni Lin Feng. Nakapagdesisyon na siya. Ayaw niyang lumaki pa ang agwat nila ng kanyang mga asawa. Kung mabubuksan ni Master Ox ang maka-Diyos na libingan, ang dalawang babae ay makakapag-practice ng cultivation sa loob hanggang sa sila ay sapat na malakas upang protektahan ang kanilang sarili. Sinong maglalakas loob na ay bully sila noon? Sister, Meng Qing at Tang Yu, nandito ka na. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 53, isang magandang aral. Oy, hindi ba Zulinglong? Nagtatago siya mag-isa kasama ang isang lalaki. Narinig ni Lin Feng na may nagsasalita, ang boses nila ay puno ng
Minsan, madaling maunawaan na ang isang tao ay kasuklam-suklam o masama sa pamamagitan ng pandinig o pagsulyap sa kanila. Naunawaan ni Lin Feng na ang babaeng iyon ay isang ganap na aso nang marinig niya ang kanyang boses. Itinaas ni Meng Qing ang kanyang ulo. Dahan-daang lumapit sa kanila ang tatlong babae. Ang pinuno ng grupo ay isang babaeng nakasuot ng pink na damit. Siya ang mas matandang babaeng kapwa-disipulo na kanilang pinag-uusapan, si Yi Qing. Ang dalawang babae sa tabi ni Yi Qing ay mga disipulo din ni Han Xianzi. Si Yi Qing ay mukhang mayabang at mayabang, agresibong sumulyap kay Meng. Ibinaba ni Meng Qing ang kanyang ulo, hindi matapang na tumingin sa kanya. Hinawakan ni Tang Yuyu ang kamay ni Meng Qing at hinawakan ito ng mahigpit. Tumiti ito sa kanya. Nang makita iyon ni Yi Qing, malamig siyang sumigaw. Panahon na para magsanay ng kultibasyon, at maglakas loob kang pumunta at magtago sa likod ng palasyo. Ate, gusto naming makita ni Meng Qing ang aming asawa. Sabi ni Tang Yuyu. Naghihintay lang si Lin Feng ng tamang oras para makisali. Ang emosyonal na katalinuhan ni Yuyu ay mas mataas kaysa kay Meng Qing, kaya si Tang Yuyu ang sinubukang bigyan ng pagkakataon si Lin Feng na makisali. Gaya ng inaasahan, nang sabihin iyon ni Tang Yuyu, tumingin si Yi Qing kay Lin Feng. Siya ay may ipinagbabawal na katawan, kaya ang mga taong hindi masyadong talentado ay hindi makita kung ano ang antas ng cultivation ni Lin Feng. Sa makatuwid, hindi nakita ni Yi Qing kung ano ang antas ng cultivation ni Lin Feng, ngunit siya ang punong disipulo ni Han Xianzi. So asawa ka ng dalawang babaeng ito. Hindi masama. Maswerte ka sa pag-ibig. Tinisya ni Yi Qing, malamig na ngumiti. Tumiti si Lin Feng nang walang pakialam. Tumingon siya at tumingin sa babaeng iyon. Mukha talaga siyang nakamamangha. Siya ay may magandang malasutla at puti na balat, siya ay isang mabangis na bibig, mapupulang labi, at busty. Ngunit kinasusuklaman na siya ni Lin Feng, habang patuloy niyang binubuli si Meng Qing at Yuyu. Ikaw ang punong disipulo ni Han Xianzi. Tanong ni Lin Feng na nakakunot ang noo. Nagulat si Yi Qing. Naglakas loob si Lin Feng na tanungin ang tanong na iyon ng diretso. Kung siya ay maglakas loob na magtanong sa ganoong paraan, siya ay maaaring tanga o may malakas na background. Ang pangalawang opsyon ay ang tanging tunay na posibilidad. Saang grupo ka galing? Tanong ni Yi Qing. Hindi mo kailangang malaman. Gusto kong malaman, ikaw ba ang patuloy na nambo-bully sa mga asawa ko? Hindi siya pinansin ni Lin Feng at agad na lumipat sa pangunahing paksa. Nang marinig iyon ni Yi Qing, malamig at nanunuya siyang ngumiti. Oh, nakikita ko, hindi nakapagtatakang tumakbo ang dalawa sa likod ng palasyo. Gusto nilang magreklamo sa kanilang munting manliligaw na kasex lang nila, bet ko kayong mga bawal na manliligaw. Sa kasamaang palad, nandito ka sa palasyo ng yelo, kaya walang silbi ang pagrereklamo sa kanilang munting manliligaw. Galit na galit si Meng Qing at sumigaw. Sister Yi Qing, bakit ayaw mo sa akin? Akala mo ba mas maganda ako sa'yo, ano? Sa palagay mo ba dapat ganito ang pakikitungo ng isang nakatatandang kapwa-disipulo sa kanyang nakababatang kapwa-disipulo? Tumahimik ka. Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Kakailanganin kitang parusahan sa iyong kabastusan. Malamig na sabi ni Yi Qing. Galit na galit siya. Kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga asawa, papatayin kita. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yi Qing. May ilang balahibo ka sa iyong mukha at sa tingin mo ay maaari kang kumilos ng ligaw dito. Su Qing, Zubay, hulihin siya. Galit na utos ni Yi Qing. Inihagis ng dalawang babae ang kanilang mga sarili kay Lin Feng. Ayokong masaktan ka, kaya bumalik ka. Casual na sabi ni Lin Feng, itinaas ang kanyang kaliwang kamay at binitawan ang kurtina ng ipinagbabawal na lakas, na nagtulak sa dalawang babae paatras. Kahit na nahulog sila sa kanilang mga puwit, hindi sila nasugatan. Ang dalawang babae ay tumingin kay Lin Feng nang makahulugan. Gaano kalakas? Nagulat din si Yi Qing. Malamig niyang sabi. Ang gandang manliligaw. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Sa palagay mo ba ang pagdumi sa relasyon ko sa aking mga asawa sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon kaming ipinagbabawal na relasyon at ang pananakot sa mga mahihinang tao ay ginagawa kang isang kamanghamanghang tao? Dinuraan ng panunuya si Lin Feng. Ang ekspresyon ni Yi Qing ay nagbago ng husto, nagalit sa kanyang mga sinabi. Tumahimik ka, papatayin kita. Sigaw ni Yi Qing, inilabas ang kanyang kamao. Kahit na siya ay isang babae, hindi siya mahina, ngunit syempre, kung ikukumpara kay Lin Feng, ito ay wala. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at sinira ang lakas ni Yi Qing. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at naglabas ng lakas ng demonyo. Biglang mukhang kinabahan si Yi Qing. Nagmamadali siyang umatras at itinaas ang kanyang mga kamay, nagpakawala ng lakas ng yelo para harangan ang demonyong suntok ni Lin Feng. Sa kasamaang palad, ang ipinagbabawal na lakas ni Lin Feng ay kasama ng kanyang demonyong si Dao, at hindi niya ito mapigilan.
Nabasag ang yelo at bumagsak ang kanyang lakas sa katawan ni Yiching. Napaungol siya sa sakit, umubo ng dugo, at napabuga ng hangin. Kahit na siya ay isang half-holy emperor din, kinokontrol ni Lin Fang ang dalawang uri ng level 2 daw, at halos makakalaban na niya ang low-level holy emperor, paano makikipagkompetensya sa kanya si Yiching. Si Yiching ay nabigla. Sinundan siya ni Lin Fang, lumapit siya habang tinatangay siya, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan siya sa leeg. Mukhang naalarma si Yiching, at nagmamadaling sumuntok. Tuturuan kita ng magandang leksyon ngayon. Malamig na sigaw ni Lin Fang na inihagis ang kanyang kamao. Muling umubo ng dugo si Yiching at bumagsak sa lupa. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Yiching. Mabilis siyang lumapag sa harap ni Mengqing. Mahigpit siyang hinawakan ni Lin Fang sa leeg. Namutla ang mukha ni Yiching. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak ni Lin Fang, ngunit wala itong silbi. Kaya, paulit-ulit mong sinasabi na may bawal na relasyon kami ng mga asawa ko, at akala mo napakalinis mo. Malamig na sigaw ni Lin Fang. Nagpatuloy si Yiching sa pagpupumiglas ngunit hindi siya pinabayaan ni Lin Fang. Ipinagpatuloy niya ang pag-throat sa kanya. Ikaw ang nakakatandang kapwa-disipulo nila, suportahan mo raw sila, paano ka magsiselos sa kanila? Hindi ka karapat-dapat na maging punong disipulo ni Han Xianzi. Sabi ni Lin Fang, malamig na ngumiti. Tumingin si Yiching kay Lin Fang at bamantong hininga. Ano ang gusto mo? Humingi ng tawad kay Mengqing at baka paalisin kita. Sabi ni Lin Fang. Simple lang ang hiling niya, gusto niyang humingi siya ng tawad kay Mengqing at hahayaan niya ito. Hindi tanga si Yiching, alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Mengqing at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kahihiyan. Ngunit sinabi pa rin niya, pasensya na, sister. Hindi niya naiintindihan ang ibig mong sabihin. Sabi ni Lin Fang, umiling-iling. Nagtadyas ang ngipin ni Yiching at tumingin kay Lin Fang. Nakangiti siyang walang pakialam. Pasensya na, sister. Sabi ni Yiching na pinipilit ang sarili na magmukhang kalmado at payapa. Tumanggo si Mengqing. Binawi ni Lin Fang ang kanyang braso at binitawan si Yiching. Napaluhod si Yiching, nakahawak sa kanyang leeg. Itinaas niya ang kanyang ulo at galit na tumingin kay Lin Fang. Sino ka? Tanong ni Yiching. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking nagpahiya sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Lin Fang. Sabi ni Tang Yuyu. Nang marinig iyon ni Yiching, siya ay natigilan, at hindi makapaniwala. Nagtanong siya, ang punong disipulo ni Bodhidharma. Lin Fang. Talaga. Sabi ni Lin Fang, tumanggo ng malungkot. Mukhang nagulat si Yiching. Tumayo siya at malamig na sinabi. Tatandaan ko ang nangyari ngayon. Mabilis siyang umalis kasama ang dalawang babaeng kasama niya. Tumingin si Lin Fang sa kanyang mga asawa. Mengqing, Yuyu, hindi ka maaaring manatili dito, sumama ka sa akin. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 54, ang impluensya ni Lin Fang. Master Ox, buksan ang makadiyos na libingan, hayaan mong magsanay si Mengqing at Yuyu doon sa paglilinang. Sabi ni Lin Fang, nasa sarili niyang maliit na mundo kasama si Master Ox. Nasa tabi niya si Mengqing at Yuyu, mahinahong nakatingin sa kanila. Hindi ako sang-ayon. Ang makadiyos na libingan ay nilikha ng aking Panginoon. Hindi ko mabuksan ayon sa gusto ko. Nagulat si Lin Fang. Matalim niyang tiningnan ang matandang baka, malamig ang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ng matandang baka si Lin Fang na tumingin sa kanya ng ganoon. Kahit na walang magawa si Lin Fang sa kanya, nalilito pa rin siya. Master Ox, nirerespeto kita. Master ang tawag ko sa iyo dahil nirerespeto kita, pero sa totoo lang ako na ang Diyos na tagapagmana. Ako ang iyong bagong Panginoon. Ang makadiyos na libingan ay akin na ngayon. Sa tingin mo hindi ko magagamit ito kung kailan ko gusto. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nataranta ang matandang baka, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, si Lin Fang ay tagapagmana na ng Diyos. Siya ang bagong master ng matandang baka. Ngunit dahil si Lin Fang ay hindi kasing lakas niya, tinawag niya itong master ngunit ayaw niyang ituring siya bilang isang tunay na master. Ito ay medyo nagpabalik sa kanyang katinoan sa matandang baka. Si Lin Fang ang kanyang Panginoon at si Lin Fang ay may karapatan na gawin ang nais niya sa makadiyos na libingan. Ayon sa gusto mo, guro. Bamantong hininga ang matandang baka. Ano kayang gagawin niya? Si Lin Fang ay mas masaya. Tumiti siya kina Mengqing at Tang Yuyu. Narinig mo ba? Tinatanggap ni Master Ox. Bilisan mo at pasalamatan mo siya. Sina Mengqing at Tang Yuyu ay yumuko at ngumiti. Maraming salamat, Master Ox. Sige, yan ang hiling ng master ko, kaya hindi ako makatanggi. Pumasok ka, napabuntong hininga ang matandang baka. Tumingin siya sa dalawang babae, pagkatapos ay kay Lin Fang, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang patio. Master, sana huwag kang masaktan sa sinabi ko. Mangyaring huwagi sa puso. Sabi ni Lin Fang nang makita niyang lumayo ang matandang baka. Hindi ako ganoon kaliit.
Sagot ng matandang baka. Hindi siya masyadong masaya habang naglalakad papasok sa isang maliit na bahay. Tumiti si Linfang. Alam niyang hindi galit ang matandang baka. Sa kabaligtaran, kung mas malakas si Linfang, mas mabuti ito. Mengqing, Yuyu, dadalhin kita sa makajos na libingan. Mayroong 9 na mataas na antas na mga banal doon, at 3 walang kapantay na hayop na mga saints, hindi sila magdudulot ng gulo sa iyo kung ako ay naruroon. Sabi ni Linfang, hinayla sila kasama. Lumitaw ang mga bituin sa harapan nila at tumalon sila sa loob, muling lumitaw sa Star World's Godly Grave. Ito ang mabituing daanan. Noong mga araw, ako, si Zhu Shenyan, at ilang iba pa ay kailangang pumasa sa serye ng mga pagsusulit dito. Napakahirap noon. Ngayon, nagbago na ang lahat dito, hindi na ito bawal na teritoryo, at hindi mo na kailangan pang pumasa sa mga pagsusulit. Napabuntong hininga si Linfang nang dumating siya, inalala ang mga matinding labanan noon. Malinaw niyang naalala ito, na parabang nangyari ang lahat noong nakaraang araw. Iyan ang palasyo. Sa loob, naroon ang mga makahayop na saint. Mag-ingat sa loob, sabi ni Linfang sa dulo ng koridor. Naramdaman ni na Mengqing at Tang Yu kung gaano kalakas ang chi doon. Sino ka? Habang papaalis na si Ling, may sumigaw. Nakaramdam si na Mengqing at Yuyu ng kawalan ng lakas at naglabas ng lakas para pigilan ang enerhiyang dala ng boses. Ako ito, Linfang. Sabi ni Linfang. Wala siyang pinakawalan na lakas. Nakita ni na Mengqing at Yuyu na yumanig ang palasyo. Pagkatapos, lumitaw ang 3 halimaw, at naging hugis tao ng 3 matandang lalaki. Maligayang pagdating, guro. Magalang na sabi ng mga hayop. Si Linfang ay isa ng Half-Holy Emperor, isang Diyos at espiritual na nilalang, kaya iginagalang nila siya. Ang dalawang ito ay aking asawa. Sila ay mananatili sa makajos na libingan para magsanay sandali. Kung gusto mong tulungan silang magsanay, maaari mong gawin ito. Maging walang awa, ngunit huwag mo rin silang saktan. Sabi ni Linfang na itinuro ang kanyang dalawang asawa. Tumingin ang mga hayop kina Mengqing at Tang Yuyu. Nang makita nila si Mengqing, mukhang nagulat sila at nagsalita. Zhu Linglong. Oo, talaga, Masters. Sagot ni Mengqing, nakangiti sa 3 matandang lalaki. Ang 3 makahayop na banal ay itinago ang kanilang mga kamao sa kanyang Zhu Linglong ay isang maalamat na hayop. Kahit na ang 3 makahayop na saint ay hindi kapani-pani walang malakas, ang kanilang mga katawan at kanilang dugo ay hindi kasing dalisay ng kay Zhu Linglong. Isa pa, asawa siya ng kanilang guro, kailangan nilang maging magalang. Nang makita iyon ni Linfang, naalala niya daan-daang taon na ang nakalipas nang tulungan siya ng matandang baka na makipag-usap sa kanila dahil siya ay masyadong mahina. Napabuntong hininga siya, ang lakas ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Noong mga araw, hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanila, ngunit ngayon ay isa na siyang Diyos, kaya niya. Pumasok, pumasok. Kasama ang 12 bestial na saint, dapat mong mabilis na maging Supreme Holy Kings, at pagkatapos ay tutulungan kitang maunawaan ang level 2 daw para maging Half-Holy Emperors. Tahimik na sabi ni Linfang. Si Mengqing at Yuyu ay tumanggo at pumasok sa palasyo. Hindi pumasok ang mga hayop. Sumimangot si Linfang at nagtanong. Ano ang gusto mo, guro? Kami. Gusto rin naming maging Half-Holy Emperors, gusto naming makalusot. Sabay na sabi ng 3 hayop. Sumimangot si Linfang at humagalpak ng tawa. Ang 3 hayop ay walang kaaway sa parehong antas ng paglilinang daan-daang taon na ang nakalipas, at ngayon ay hindi na sila maituturing na ganoon, kaya hindi na sila nasisiyahan. Tulungan ang aking mga asawa, kapag sila ay naging Supreme Holy Kings, tutulungan kitang makalusot. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay nawala siya, umalis sa Star World. Natamba ang 3 makahayop na saint dahil sa lakas na nilalaman ng boses ni Linfang. Tigtas na paglalakbay, guro. Sabay na sigaw ng mga hayop. Bumalik sila sa palasyo pagkatapos ng napakahabang panahon. Umalis si Linfang sa Star World, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at ginawang mawala ang Star World mula doon. Nasa loob sina Mengqing at Tang Yu at ligtas. Pareho silang mahina sa lugar na ito, gusto ni Linfang na maging mas malakas sila sa lalong madaling panahon. At nasaan sina Duan Xingye at Qiu Yuzin? Kumusta sila? Nagkaproblema ba sila? Hinawakan ni Linfang ang kanilang mga jade anteng-anteng, ngunit ang mga ito ay kumikinang at naaninag gaya ng dati, hindi sila patay o nasugatan. Iniwan ni Linfang ang kanyang mundo ng mga espiritu at nagpakita sa palasyo ni Bodhidharma. Lumabas siya ng kwarto niya. Napakalaki ng God Sect. Dapat may lakad ako dito. Dapat makipagkaibigan ako. Kailangan ko ng mga kaibigan. Kung may mga kaaway lang ako, wala akong magagawa, naisip niya habang papalayo. Ang walang kapantay na martial god, 2 aklat. Kabanata 55, Pagtuturo ng magandang aral kay Tian Qiyong. Ang God Sect ay ang pinakamalaking sekta sa supranatural na rehiyon.
Napakalakas nila kaya hindi na nila kailangang makipagkumpetensya para mapanatili ang kanilang prestihiyo. Sa makatuwid, ang lahat ng kanilang mga miyembro ay nagmamalasakit sa paglilinang, at ginugol lamang ang lahat ng kanilang oras sa pagsasanay. Dumating si Lin Feng sa isang kuwan ng God Sect. Maraming tao ang nagpapalitan ng pananaw sa paglilinang doon. Dumating si Lin Feng at tumingin sa paligid. Maraming mga alagad ang nagsasanay at nakikipaglaban. Nagtulungan silang makalusot, at naghanap din ng mga kaibigan. Maaaring suportahan ng mga kaibigan ang isa't isa. Sa sandaling iyon, may sumigaw ng Uncle Lin Feng. Agad, tumigil ang lahat ng mga disipulo sa kanilang ginagawa at tumingin kay Lin Feng. Narito si Uncle Lin Feng, dapat siyang magpadala ng ilang kaalaman sa atin at tulungan tayong magkaroon ng karanasan. Sa katunayan, si Uncle Lin Feng ay ang pangunahing disipulo ni Bodhidharma, malamang na siya ay napakalakas. Sa araw ng pagsusulit, pinatay niya ang isang half-holy emperor at nasugatan ang isa pa. Siya ay napakalakas. Maraming disipulo ang nag-usap tungkol kay Lin Feng, tumatakbo palapit sa kanya at nakapaligid sa kanya, tinitingnan siya ng may paghanga at paggalang. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Hindi siya sanay na napapaligiran ng napakaraming alagad. Lahat, hiling ko sa iyo ang pinakamahusay. Dapat kang umasa sa iyong sarili upang maging mas malakas. Ang ibang mga tao ay maaaring magbigay sa iyo ng mga piraso ng payo, ngunit hindi sila makakalusot para sa iyo. Sabi ni Lin Feng sa mga disipulo. Hindi niya alam kung saang grupo sila nagmula, ngunit sila ay mga alagad ng kanyang kapwa-alagad. Ang sinabi ni Lin Feng ay hindi nakasira sa kanilang sigla, sumigaw sila. Tito Lin Feng, pakisabi sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng cultivation. Oo, Tio Lin Feng, mangyaring turuan kami tungkol sa paglilinang. Maraming mga disipulo ang umaasa pa rin na tuturuan sila ni Lin Feng ng ilang bagay. Kahit na sila ay mga disipulo pa, ang pinakamahina ay ang mga Saint Emperors. Ang pinakamalakas ay mga Supreme Holy Kings na, half-gods. Ngunit sa harap ni Lin Feng, ang mga taong iyon ay mahina. Si Lin Feng ay higit sa kalahating Diyos na. Siya ay isang Holy Emperor. Nang makita ni Lin Feng kung gaano sila kasiglahan, hindi niya alam kung paano magre-react. Tito Lin Feng, dahil ang lahat ay umaasa na tutulungan mo sila, hindi ka na makakaalis. May nagsalita sa sandaling iyon. Lumapit ang ilang tao. Nakuha na nila ang kanyang galit. Tian Qiyong at Manan. Tumiti si Tian Qiyong ng mapanukso. Hawak ni Manan ang kanyang pamaypay. Tumiti siya ng malapad na walang sinasabi. Umatras ang lahat at hinayaan na dumaan ang dalawang tao. Tito Lin Feng, ikaw na ang punong disipulo ni Bodhidharma. Huwag masyadong maliit. Turuan mo kami. Napakahina namin kumpara sa iyo. Sabi ni Tian Qiyong nang makita niyang walang sinabi si Lin Feng. Nagpatuloy siya sa pagngiti ng nanunuya. Malinaw na narinig siya ng lahat. Nagseselos ang dalawang iyon dahil si Lin Feng ay may talento, isang mahusay na cultivator, at naiintindihan din niya ang mga spelling ng deployment. Nais nilang maging mga disipulo din sila ni Bodhidharma, ngunit sa huli, naging mga disipulo lamang sila ni Zuan Yuanmo. Hindi nila nais na iwanan ang bagay na iyon. Ngayong naunawaan na ni Lin Feng ang dalawang uri ng antas ng dalawang lakas ng Dao, madali niyang mapatay ang mga ito kung gusto niya. Tian Qiyong, maging matalinong bata at tumahimik ka, sabi ni Lin Feng. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tian Qiyong. Mukha siyang galit na galit at malamig na sinabi. Ano ang ibig sabihin nito, Tio? Ang ibig kong sabihin ay kung patuloy mo akong pinagtatawanan, iiwan kita sa mundong ito. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Mukha namang kinakabahan ang lahat. Ang ekspresyon ni Tian Qiyong ay lubhang nagbago. Oh, gusto mo ba akong patayin noon, Tio Lin Feng? Narinig siya ng lahat, napakaliit ni Uncle Lin Feng at gusto niyang ay bully ang mahihina, ha. Sabi ni Tian Qiyong, hindi pinansin ang babala ni Lin Feng. Pinagtatawanan pa rin niya si Lin Feng at pinukaw siya. Alam iyon ng lahat, tumingin silang lahat kay Lin Feng at naghintay. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Sa sandaling iyon, napaatras ng ilang hakbang si Manan, hindi siya ligtas. Pinalala ni Tian Qiyong ang mga bagay. Gaya ng inaasahan, nang sabihin iyon ni Tian Qiyong, biglang pinakawalan ni Lin Feng ang isang itim na demonyong si Qi, at lahat ay umatras. Naramdaman din ng mga pinakamabagal ang sumisipsip na demonyong Qi ni Lin Feng sa kanila. Muling nagbago ang ekspresyon ni Tian Qiyong. Hindi niya naiintindihan, ilang araw lang niyang hindi nakita si Lin Feng, at ngayon ay naging napakalakas na ni Lin Feng. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at naglabas ng lakas ng bilis na kaya niya, mabilis na nawala. Malamig na ungol ni Lin Feng at inilabas ang kanyang kamay. Nagtanggol si Tian Qiyong ng kanyang mga kamay. Inilabas ni Lin Feng ang antas dalawang lakas ng Dao gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang espasyo sa paligid ni Lin Feng ay nanginginig ng husto, at namutla ang mukha ni Tian Qiyong. Ang lakas ay binomba ang kanyang dibdib at sinira siya. Namangha siya. Hindi niya maintindihan ang nangyari kanina. Level 2 time daw.
Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Manan. Kinokontrol na ni Linfang ang antas ng 2 beses na daw. Natuwa si Manan na hindi niya ginawang katatawanan si Linfang. Kung hindi, gagawin ni Linfang ang parehong bagay sa kanya tulad ng ginawa niya kay Tian Qiyong. Si Tian Qiyong ay kumikilos ng walang ingat. Gusto ni Tian Qiyong na ilabas ang mas bilis na daw, ngunit hindi siya binigyan ni Linfang ng oras para mag-react. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng bawal na lakas para walisin siya. Ang lakas ng pagsipsip ay napuno ng hangin. Linfang, ang lakas ng loob mong ay bully ang mahihinang disipulo. Sigaw ni Tian Qiyong nang makita niyang mas lumakas si Linfang. Natakot siya at gusto niyang umalis kaagad. Kehe, kanina mo pa ako pinapahiya. Kung wala akong gagawin, tutuloy ka ha, sabi ni Linfang, malamig na ngumiti. Sumang-ayon ang lahat. Patuloy na pinapahiya ni Tian Qiyong si Linfang. Masyado siyang walang ingat. Natakot si Tian Qiyong dahil nararamdaman niya ang ipinagbabawal na lakas ni Linfang na tumitindi sa paligid niya. Nagbigay siya ng deployment spell para protektahan ang sarili. Ginagagalit mo ako simula noong una tayong nagkita sa Zhongzuan City. Pinipilit at iniinsulto mo pa ako. Ayaw mo pa rin tumigil. Hinahamon mo pa rin ako. Gusto mo bang makita kung gaano ako kalakas kumpara sa iyo? Galit na sabi ni Linfang. Itinaas niya ang kaliwang kamay at naglabas pa ng bawal na lakas. Namutla ang mukha ni Tian Qiyong. Gusto niyang tumakas, ngunit binago ni Linfang ang espasyo. Hindi nakatakas si Tian Qiyong, isa siyang ibon sa hola. Kita mo, Tian Qiyong, ito ang lalaking pinagseselosan mo, ang sinabi mong hindi siya karapat-dapat na maging punong disipulo ni Bodhidharma, alam mo ba? Sabi ni Linfang, malamig na ngumiti. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at pinakawala ng 50% ng kanyang lakas. Dumagundong ang kanyang lakas, at bumangga sa katawan ni Tian Qiyong. Ang mukha ni Tian Qiyong ay kasing putla ng isang papel. Tumalsik ang dugo, at napaluhod siya sa sakit. Bakit niya pinukaw si Linfang? Kita mo, Prinsipe Tian Qiyong. Pinipilit at sinisiraan mo ako, 50% lang ng lakas ko ginamit ko. Nagbago ang mga bagay mula noong umalis kami sa Zhongzuan City, alam mo ba? Sa tingin mo ba wala akong kapangyarihan laban sa iyo? Huwag mong isipin na mapoprotektahan ka ng Tian Clan magpakailanman. Prinsipe Tian Qiyong. Sa God Sect, maraming tao ang tinatawag na prinsipe, karamihan sa kanila ay mas malakas kaysa sa iyo. Sa tingin mo ay kwalipikado kang mang-provoke ng ibang tao. Ang mga salita ni Linfang ay parang mga talon sa puso ni Tian Qiyong. Namutla at namutla ang mukha niya. Asar ngayon. Hindi kita papatayin ngayon dahil miyembro ka ng God Sect at isa ka sa mga alagad ng kapwa ko disipulo. Kung ay provoke mo pa ako, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali, pero... Galit na sigaw ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at nawala ang ipinagbabawal na lakas. Agad na naglabas ng lakas ng bilis si Tian Qiyong para lumipad palayo. Ayaw niyang manatili doon, lalo na't lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng nanunuya. Tahimik ding umalis si Manan. Hindi rin niya kayang saktan si Linfang. Masyado siyang mahina. Ngunit kung siya ay naging sapat na malakas, hindi siya magdadalawang isip. Sasalakayin niya si Linfang at siya ay magiging walang awa.